Mini number 4 cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At habang pinapanood nyo ako na mag-decorate ng mga mini number cakes natin, ikwento ko naman muna sa inyo ang isa sa mga senaryo na na-experience ko sa isa sa mga customers ko. Napakaganda at napaka-smooth lang ng transaction namin itong customer kasi nung una, yung anak niya yung nag-message sa akin, nag-send ng design ng cake, tapos tinanong ako kung magkano, tapos nag-send ako ng rates, and then nag-seen na lang siya. So akala ko wala na, hindi na siya mag-order. And then, within the day yata or kinabukasan, nag-chat sa akin yung mommy naman niya. Tapos, finorward na nung mommy niya yung rates na sinend ko dun sa anak, and then yung picture nung cake. Sabi niya, minessage daw ako nung anak niya nga, and gusto nila na mag-order nung cake na yon para surprise para sa anak niya. At ayun na nga, nabook natin ng maayos ang kanyang order, and na-prepare naman din natin ng maaga-aga yung cake niya dahil na-tsempohan na super duper fully booked talaga tayo. Actually, mako-consider ko na siyang overbook para sa araw na iyon. Mga 3 araw yata akong super duper fully booked, kaya maaga ako nag-prepare ng mga cakes, naka-bake na sila ng maaga. And then one day before, nung event ni customer, nag-chat siya sa akin. Pagkagising ko, yun yung bumalandra sa akin. Ito yung message niya. Ayun na nga, nag-emergency sila, nagkasakit yung anak niya, which is yung celebrant natin, kaya canceled yung event nila and may possibility na ma-admit sa hospital yung anak niya. Mabuti na lang talaga hindi ko pa na-frostingan yung cake kasi talaga ang bala ko dapat nung gabi na yon, frostingan ko na siya. So, dapat nung nag-chat si customer, tapos na yung cake. So, one day before the event, tapos na dapat yung cake kasi nga masyadong madaming orders. Pero buti na lang talaga, hindi ko pa siya na-frostingan. Pero since na-bake na natin yung mga cakes niya, ito ang reply ko sa kanya. I-post nyo na lang para mas mabasa ninyo kasi medyo mahaba siya. Pero ang sinabi ko kay customer na ayun nga, naiintindihan ko yung situation niya. However, since ayun na nga, doon sa agreement namin nung nag-send ako ng order form, lagi kasi itong kasama sa order form ko, na meron tayong rebooking fee of 200 pesos regardless sa kung ano ang reason ni customer kung bakit niya minumove yung date. Kasi 'di ba, no cancellation, no refund policy tayo. Pwede naman sila mag-cancel pero hindi na mababalik yung 50% na down payment nila. Kaya sa mga ganitong scenario, instead na cancellation, ang nire-recommend ko talaga palagi is rebooking. Pero, syempre, negosyante tayo. Hindi tayo pwedeng bigla-bigla na lang tayong nag-move ng date or nagre-rebook. Kasi meron pa tayong mga ibang book na orders, maraming maaapektuhan, masisira yung schedule natin kumbaga. Kaya ako naglalagay ng rebooking fee. Isa na ring reason dyan is marami din kasing tao na kahit na wala namang emergency, ang hilig mag-reschedule. Syempre, ayun na nga gaya ng sabi ko, kahit na anong reason pa yan, kahit na ayun emergency, although naiintindihan natin yung sitwasyon nila, kahit na medyo nakaka-guilty, actually nagigilty talaga ako sa part na yan kapag kaganyan yung mga situation. Pero kasi, hindi tayo pwedeng palaging ganon, hindi tayo pwedeng palaging nagpapaubaya or nagbibigay ng konsiderasyon sa iba kasi tayo ay nagnenegosyo. Kung sa ibang mga negosyo yan or businesses, hindi mo naman kasi magagawa yung ganyan na bigla-bigla ka na lang magbubuk. Talagang meron charge yan dahil maraming maaapektuhan. Lalong-lalo na kung fully booked din yung araw na paglilipatan nila nung event nila, 'di ba? And lalong-lalo na rin, naka-prepare na yung cake, naka-bake na. So kung masyadong malayo yung rebooking date niya doon sa original date niya, ang mangyayari is magbe-bake ka ng bagong cake. Swerte ka na lang kung mabenta mo pa sa iba, hindi ba? Pero kapag hindi, ikaw ang kawawa, dun pa lang sa cake, lugi ka na, di ba? Kaya kapag ganyan ang senaryo, mas maigi na lagi tayo nagsaset ng expectation at meron tayong mga rules na dapat palagi nating fina-follow at pinapaintindi sa customer para naman pag dumating ang ganitong senaryo ay maayos ang transaksyon natin. Which is, ayun nga ang nangyari. Maayos ang transaksyon natin, naintindihan ni customer, at after a few days, nagawa natin ang cake at masaya ang lahat. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!